us, Lord, to go and bear fruit that will remain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the scriptures, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang misa pong ito, of course, ay para sa lahat, pero especially sa inyo po mga kababayan namin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa na rin. Tama-tama sa inyo yung pangunang tanong, ano ang pangarap ninyo sa buhay? Para sa sarili niyo at para sa ibang tao, lalong-lalo na para sa pamilya ninyo. Nakahanda ba kayong magsakripisyo para sa mga pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang, ayaw nang magsakripisyo para maisakatuparan sa tulong ng Diyos sa mga pangarap na yan. Magaling lang mangarap. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Kaya kahit sino, nangangarap. Madali, libre ang mangarap. Pero kapag kinakailangan ng gumasta, magtrabaho na, magsakripisyo na, kumbaga para sa pangarap nila, ayawan na. Magaling lang mangarap. Ang nakikita lang nila kasi, yung maganda ng estado ng mga taong hinahangaan nila sapagkat ito'y sikat na, may pera na, mas nakatutulong na sa iba, successful na, fulfilled na. Hindi nila nakikita yung mga sakripisyong binata ng mga taong ito para marating ang ganong estado. Kailangang magsakripisyo. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang pangarap noon pa man ng Diyos para sa ating mga tao. Ang kaligtasan natin para dito. Lahat ginawa niya. Tayo nilikha niya. Tayo ay niligtas niya. Patunay lamang na kapag ginusto ng Diyos, kapag pinangarap ng Diyos, mangyayaring lubos. Pupwedeng madelay, pupwedeng magkaroon ng konting aberya, maantala, pero sa huli, siguradong mangyayari pa rin ang kalooban niya. Bakit? Kasi pagtatrabahuhan niya, pagsasakripisyuhan niya, ito dapat ang magbigay sa atin ng pag-asa.
para sa ating mga pangarap. Lalo na kung ang pangarap natin ay mai-align natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Actually, ito ang isa sa mga pinagdarasal ko. Basic kong pinagdarasal kapag may nagpapa-pray over sa akin. With the intention, halimbawa, manalo sana sa eleksyon, makapag-abroad, matanggap sa trabaho, mag-boom yung binuksang negosyo, pumasa sa exam, etc. Ito ang lagi kong sinasabi. Lord, maabot nawa nila ang iyong pangarap para sa kanila. Lumalagay ako sa sigurado. Kasi mahirap masisi. Father Eka, nagpadasal ako. Ayun, talo. Denied ako. Hindi ako natanggap sa trabaho. Hindi ako nakapag-abroad. Hindi nag-boom yung binuksang kong negosyo. Sabihin, nagpadasal ka na lang, isisihin mo pa ako. Kaya, para sigurado, doon ako sa sigurado. Sa pangarap ng Diyos para sa atin, para sa inyo. Hindi sa pangarap lang natin. Kasi kung tayo lang ang mangangarap, pwedeng hindi matupad. Pwede tayong pumalpak. Maabot man natin ang ating pangarap, kung tayo lang ang nangangarap, kung hindi kasama sa Diyos sa ating pangarap, hindi natin mararamdaman ang tunay na galak. Pero kapag ang Diyos ang siyang nangarap para sa atin, lista mo na. Siguradong mangyayari yan. Maniwala ka at pag nangyari na, tayo magiging tunay na masaya. Pero syempre, dapat magtiyaga pa rin tayo, magsakripisyo pa rin tayo, magpakabuti pa rin tayo, manampalataya, magdasal pa rin tayo. Hindi dahil nakasalalay dito, hindi dahil nakasalalay sa atin ang pagkatupad ng pangarap ng Diyos para sa atin, kundi gagawin lamang natin ang lahat ng ito upang ipakita sa Diyos that we are very willing. Kasi hindi naman niya ibibigay ang mga pangarap niya para sa atin kung ayaw natin. Tingnan po ninyo si Justin Brownlee. Diba? Ang ganda ng ginawa niya, lalong-lalo na sa laban kontra China. Ang sabi nga ng ibang Pilipino, dapat i-declare natin itong national hero. Dapat ipagpagawa na dito ng rebulto. Si Justin Noype Brownlee, naturalized player po natin. Akalain mo, lamang ang China, 7, less than 2 minutes, home court pa nila. Grabe. May mga report pa yung ibang mga fans, mga Pilipino, hindi pa daw pinapasok ang pinarioritize yung mga Chinese talaga. Hindi natin alam. Pero nandun sila sa home court ng China. Akalain mo, sunod-sunod ang naging puntos niya, including that game-winning 3, game-winning basket na lalong nagpasingkit sa mga incheck. Hindi. Akalain mo. Grabe. Galing! Pero alam po ba ninyo na hindi ito ang unang pangarap niya? Ang unang pinangarap niya ay maging NBA player talaga. May skills naman siya. And he tried not just once, but a couple of times. It's just that hindi siya pinalad. Kasi maliit yung size niya, yung height niya, pagdating sa forward ng NBA. So ang nangyari, napunta siya dito sa Pinas. Now, eto, masasabi ba natin na demotion ito? I don't think so. Sapagkat kung pag-uusapan kasikatan, kung pag-uusapan pera, kung pag-uusapan lalong-lalo ay ang pagmamahal ng tao sa Kanya, ang nagmamahal ngayon sa Kanya, ang indebted ngayon sa Kanya, hindi lang isang estado sa Amerika, kundi isang buong bayan, isang buong bansa, ang bansang Pilipinas. Pwedeng hindi natupad yung pangarap niya, pero ang natupad ay ang mas magandang dihamak na pangarap ng Diyos para sa Kanya. At yan ay sa dahilang sa kabila ng mga failures na naranasan niya, nagsikap pa rin siya, nagpakabuti pa rin siya. Ang bait niyan, sumampalataya pa rin siya. Kaya nga, bukod sa basic na dasal ko sa mga nagpapa-pray over sa akin, pag napagdasal ko na sila, ng dasal na, Lord, sana matupad nila ang iyong mga pangarap para sa kanila. Ang lagi kong pinapayo, basta kahit anong mangyari, magsikap pa rin, magtiyaga pa rin, magpakabuti pa rin, manampalataya, magdasal pa rin, upang mas matupad ng Panginoon ang kanyang magandang plano para sa atin. Tama, mahirap bumangon ng bumangon kapag ang dami ng mga frustration. Kapag nabigo ka na, nasaktan ka na, nagkaroon na ng problema. But
Come to think about it, ha? Meron bang nanalo nang hindi nabiko? Meron bang nasiyahan nang hindi nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi muna nakaranas ng mga problema sa buhay? Walay! Kasama sa tagumpayan, kasama sa pagkapanalo yan, kasama sa sarap ng buhay yan. Besides, kung papansinin po ninyo sa Biblia, halos lahat ng mga ginawa ng Diyos na milagro at himala, napapangunahan ng pagkabigo o problema. Halimbawa, the earth was a formless wasteland. O hindi ba malaking problema yan? Ang mundo ay walang kaanyuan, nababalot ng kadiliman. So anong nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. O hindi ba? Himala yan? Nagkasala ang tao. Di ba problema yan? Ang nangyari? Nagkatawang tao si Kristo, iniligtas tayo. O di ba milagro yan? Sa ministeryo ng ating Panginoon, nandiyan ang problema ng kagutuman, kaya himalang nagpakain siya. Nandiyan ang problema ng karamdaman, kaya himalang nagpagaling siya. Ano man ang karamdaman nila. Nandiyan ang problema ng pagsanib ng demonyo, kaya himalang pinalayas niyang mga ito. Nandiyan ang problema ng pag-aalburuto ng dagat, ng kalikasan, kaya himala rin namang pinakalma niya ang karagatan. Nandiyan ang problema ng kanyang kamatayan, kaya himala din namang siya'y muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Bawat himala, napapangunahan ng problema sa Biblia. Nagkakaroon ng milagro dahil sa matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, huwag kang masyadong matakot. Anuman ang kabiguan o problema mo ngayon, sapagkat yan ay pupwedeng pagmulan ng milagro at himala ng Panginoon. There's nothing wrong to be knocked down. What is wrong? It's to stay down. Nakakita ka na ba ng boksingero na matapos ma-knockdown, hindi na bumangon? Eh kung hindi, patay na yon. Seryoso na yon. Ang kondisyon. Lahat ng boksingero, pag na-knockdown, bangon uli, bawi uli. Hindi man sa boxing muli, kundi sa ibang mga bagay sapagkat alam niya hindi lang boxing ang buhay. Marami pa siyang mga laban na pupwede at dapat niyang mapagtagumpayan sa buhay. Oh yes, ganun sa buhay. Tama namang nakapapagod na rin. Knockdown ka, bangon ka na naman, laban na naman, struggle na naman, strive na naman, sikap na naman, asa na naman. Parang walang katapusan. Tamang nakapapagod yan. Pero hindi naman inaasahan ng Diyos sa atin na tapusin natin ang lahat. Siyang tatapos. Huwag lang tayong mag-give up. Yun ang pinakamaganda nating magagawa. Kung wala na tayong iba pang magagawa, do not give up. Sapagkat siya ang tatapos mag-aayos ng lahat. Nagiging masyadong mabigat sa atin kapag, ano ba ito? Paano magagawin ko dito? Napakalaki kasi ng problema eh. Huwag ganun. Gawin mo lang kung ano yung kaya mo. At pangunahin doon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Do not give up. Kung titingnan po ninyo dun sa naging laban ni Gideon at ng mga Israelita laban sa mga Madianita na ang number ay 135,000. Yung kalaban ha, sila. Anong number nila? Ilan sila? 32,000. Imagine, 32,000 kontra sa 135,000 na kalaban. Pero alam po ninyo, ano ang sabi ni Yahweh ng Diyos kay Gideon? 32,000 kayo, ang dami ninyo. Magbawas kayo. 32,000, marami. 135,000 yung kalaban. So nagbawas ng tao. Sila Gideon at ang mga Israelita, naging 10,000 na lang. 10,000 na lang kontra sa 135,000 na kalaban. Anong sabi ng Diyos? Marami pa yan? Marami pa rin yung 10,000. Kaya, naging 300 na lang. Yan, pwede na yan. 300 laban sa 135,000. At ano ang sandata? Ay nako, yan lang naman. Trumpets, jars, torches. O sige nga, 300 kayo? Lalaban sa 135,000? Yan ang inyong kasangkapan? Hindi naman pandigma yan eh. Pang night party yan eh. Pero alam po ninyo kung bakit ganyan? Sabi ni Yahweh kay Gideon, kasi kung masyado kayong napakarami, tapos ang sandatan nyo po ay nakamamatay talaga. Baka sabihin nyo pag nagtagumpay kayo, dahil sa inyo. Hindi. Dahil sa akin. Manalo kayo dahil sa akin. Ito'y dahil gusto niya na iparamdam kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam niya at sinabi niya
kay Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20:15. Ang sabi niya ganito, at sinasabi niya na rin sa atin, do not be afraid of your vast enemies, because the battle is not yours. It is God's. Huwag kayong matakot sa napakarami niyong kalaban, sapagkat ang laban ay hindi niyo laban. Ang laban ay laban ng Diyos. Siyang aayos, siyang tatapos. Basta gawin lang natin ang karampatang pagkilos na hinihingi ng Diyos. And that includes never ever giving up. Ano yung sabi ni Coach Tim Cone nang in-interview siya pagkatapos ng pagkapanalo natin sa China? English Tagalugin ko na lang Parang ganito yung sinabi niya, hindi ako makapaniwala. At aaminin ko sa inyo, last 2 minutes, give up na ako, suko na ako. Sabi ko, walang chance to, talo to. Abi, akalain mong pumasok yung mga tira ni Brownlee. Sabi pa ni Tim Cone, hindi ako makapaniwala. Ang alam ko, nangyayari lang yun sa pelikula. Nangyayari rin pala sa tunay na buhay. Ito na nga yan. Himala. Talagang himala. Pero kung isipin po ninyo, bakit nagkaroon pa rin ng himala? Nag-give up na si Tim Cone last 2 minutes pa lang. Bakit nagkaroon pa rin ng himala? Kasi kahit nag-give up na yung isa sa pinakamaraming pagkapanalo. Sikat na coach to Isa sa pinakamagaling na coach. At isa sa pinakamaraming naipanalo na ito sa kasaysayan ng PBA. Kahit nag-give up na siya, na siyang pinaka-leader ng Gilas Pilipinas, mayroong hindi nag-give up, si Brownlee at ang kanyang mga kasama. So you see, huwag tayo mag-give up. Kahit nag-give up na yung mga tao sa paligid natin, maging yung mga pinagtitiwalaan natin, pinaghuhugutan natin ng lakas natin, kahit yung mga taong very close sa atin. Nag-give up na sila, pati ikaw mag-give up. Ano ang mangyayari? Walang himala kapag walang pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay yung basic na raw material ng Diyos para gumawa sa atin ng milagro at himala. So do not give up. Huwag mong i-misconstrue yung kawalan ng pag-asa sa pagkapagod lang. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Mayroon pang pag-asa. Buhay ka Habang may buhay, may pag-asa. Pagod ka lang. Napapagod ka lang kasi ang dami mo ng mga failures na naranasan. Yun ang ginagawa ng demonyo sa iyo. Pinapagod ka wearing you out. Because he knows he gonna take you out. Alam niya, hindi niya kayang kunin ang buhay mo unless ipagkaloob mo. Ang Diyos lamang ang pupwedeng kumuha ng buhay ng tao. Kaya, ang Diyos lamang din ang pupwedeng kumuha ng ating pag-asa unless mawalan ka ng pag-asa. Kaya wag mong i-misconstrue yung pagkapagod mo sa kawalan ng pag-asa. Mayroon pang pag-asa, napapagod ka lang. At pag napapagod ka, when you are weary, tired, ano sabi ng Panginoon? Come to me, all of you who are tired and weary, and I will give you rest. Sapagkat dagdag pa niya, maginhawang dalhin ang aking pamatok. O isipin po niyo yun, Sabi niya, I will give you rest. Pero bibigyan kita ng pamatok. Anong rest yon? Ang rest na sinasabi ng Panginoon ay hindi yung inactivity, hindi yung wala na tayong gagawin. Dapat may gawin pa rin tayo, magsisika pa rin tayo, magtsatsaga pa rin tayo, sasampalataya pa rin tayo, maniniwala pa rin tayo. Ang kaibahan lang ng sinasabi ng Panginoon na pahinga, ipapaunawa at ipaparamdam ko sa iyo. Hindi mo laban ito. Laban ko ito. Nakikipagtulungan ka lang sa akin. Kung pangarap mong iayos ang pamilya mo, maging magandang takbo ng buhay mo, makalampas ka sa mga problema mo, kung pangarap mong na magbago, yung taong gusto mong magbago, kung pangarap mong magkaroon ng isang maayos na pamilya, pangarap ko rin yan. Actually, ako ang nagbigay sa iyo ng pangarap na yan. Pagtutulungan nating dalawa yan. You see, ang sinabi kong pangarap ay hindi naman yung manalo sa eleksyon. Hindi naman yung makapagtrabaho ng ganito, mag-boom yung ganitong negosyo. Kasi
Sabi ko kanina, kailangan yung pangarap natin naka-align sa pangarap ng Diyos para sa atin. Sana yung pagkapanalo sa eleksyon, pagkakaroon ng pera, sumikat ka, sana yan ay naka-align sa plano ng Diyos para sa iyo. Pero doon ako sa mas safe, sa pinaka-safe. Yung pangarap na maayos ang ating pamilya, yung pangarap na magbago tayo, yung pangarap na maka-move on tayo, yung pangarap na maging matatag tayo, yung pangarap na maging biyaya tayo sa ibang tao, lalo na sa mga mahal mo, sa mga mahal ko. Yun, sigurado. Pangarap din ng Diyos yun. Proyekto din ng Diyos yun. Kaya, pahinga ka lang kung napapagod ka. Kasi may mangyayaring maganda. Dahil ito rin ay pangarap niya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lalo na kung nawawala na tayo ng pag-asa. Napapagod lang tayo. Pahinga lang ang kailangan. Pero yung pahinga na pagkapit ng mas magipit sa Panginoon nating mapagmahal at makapangyarihan. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam maglilingkod. kong may magagawa ang Diyos. Basta May magagawa pangarap din ng Diyos. ang Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal na mahal niya ako. Diyos ang Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko dahil alam niya alam kong di ang pinagdaraan ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Iringin ng Diyos ang Sikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa mensahe ko ngayon na hindi ako nag-iisa sa mga pangarap ko na ikabubuti ng kapwa ko, lalo na ng pamilya ko. Salamat. Kasi there are really times na napapagod na ako, nahihirapan ako, nasasaktan ako, naghahanap ako, pero walang ibinibigay sa akin. Kahit pasalamat, kahit pagpapahalaga, kahit appreciation, affirmation, wala. Pero hindi naman pala ako nawawala ng pag-asa. Pagod lang. At sa iyo ko, hahanap ng kapahinga. Give me rest. Hallelujah, Lord. Have mercy on me. Hallelujah. And on my family. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya kapabayaan. I-claim niya, paniwalaan mo. Hallelujah! Huwag mo pabayaan kunin ng demonyo ang pag-asa mo. Hallelujah! Huwag mo isuko sa Kanya kahit kunti na lang. Lumaban ka. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Di ba sabi niya, kahit kasi laki na lang ng budol ng kustas ang pananampalataya, basta huwag kang mawawala ng pananampalataya kung magandang mangyayari sa ang hindi mo kaya gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, siya ang magiging kalakasan mo, siya ang magiging konsolasyon mo, siya ang magiging kakampi mo, siya ang magiging tagapagtanggol mo, siya ang magiging kagalingan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Kasi pagtatrabaho, sa'yo pagsasakripisyo ka na. kung Kung lalapit kay Jesus. kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.